Paano nga ba natin pasasalamatan ang Diyos sa bawat sandali? Ano nga ba ang pinakamainam na paraan para pasalamatan ang Diyos? Sa mga salita lang ba natin? Sapat na ba yun? O meron pang mas malalim na paraan ng pagpapakita ng ating pagpapasalamat sa Kanya? Isipin natin si Harriet Tubman, isang babaeng African-American na tumakas mula sa pagkaalipin at naging isa sa mga pinakatanyag na tagapagligtas sa Underground Railroad. Isang lihim na network na tumutulong sa mga alipin na makatakas at makalaya. Sa bawat panganib na kanyang hinarap, hindi lamang siya nagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kundi sa pamamagitan ng kanyang buong buhay. Sa kabila ng patuloy na banta sa kanyang buhay, bumalik siya ng paulit-ulit upang iligtas ang marami pang ibang alipin. Pinili niyang ipakita ang kanyang pasasalamat sa Diyos, hindi sa mga salita lamang, kundi sa pagsusumikap na dalhin din sa kalayaan ang iba. Siya ay may malalim na pananampalataya na ginagabayan siya ng Diyos sa bawat hakbang. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Tulad ni Harriet, ipinapakita ang pasasalamat sa Diyos hindi lamang sa pamamagitan ng mga salitang sinasabi natin, kundi sa mga gawaing nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Katulad ni Harriet Tubman, tayo ay tinatawag na ipakita ang ating pasasalamat hindi lamang sa ating mga panalangin, kundi sa ating mga desisyon sa araw-araw. Kapag tunay nating nauunawaan ang laki ng biyaya ng Diyos na natanggap natin, magsisimula tayong ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa ating relationships, sa ating time at choices. Ang pasasalamat ay hindi lamang sa sinasabi natin, kundi sa paraan ng ating pamumuhay sa bawat sandali, tulad ng ginawa ni Harriet. Tapusin mo mensahe na ito hanggang dulo upang matutunan mo magkaroon ng lifestyle na nagpapasalamat sa Diyos, na siya naman makakapagbigay ng glory sa Kanya. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via Zoom. Naku, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Tapos kung gusto mo makatanggap ng daily inspiration sa iyong email, mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magkakaroon ng lifestyle na nagpapasalamat sa Diyos? Ang ibig sabihin, hindi lang sa bibig natin ipapakita ang ating pasasalamat sa Diyos, kundi pati sa ating buhay at sa lahat ng aspeto nito. May 3 point tayo, RTC. Una, thank God in our relationships. Number 2, thank God in our time. And number 3, thank God in our choices. So una, thank God in our relationships. Ipakita natin yung ating pasasalamat sa Diyos sa klase ng ating mga relationships. Nung tinanong ang Panginoong Hesus kung anong pinakadakilang utos, ito sagot niya sa Mateo 22:37-39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Ang sabi sa talata ay ang pinakadakila, pinakamahalaga sa lahat ng utos ay hindi ang maging member ng isang relihiyon, kundi ang magkaroon ng nagmamahalan na relasyon sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung paanong tayo ay nagkakaroon ng personal na relasyon sa bawat isa, ay ganoon din naman na inuutusan tayo ng Diyos na magkaroon din ng nagmamahalang personal na relasyon sa Kanya. At doon sa relasyon natin na yun sa Kanya, ay mamahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Bakit? Dahil una niya tayong minahal. Nilikha niya tayo para mahalin at para magkaroon ng relasyon sa atin. Kaya ganun na lang ang pagnanasa niya na ibalik yung naputol nating relasyon sa Kanya. Simula nung nagkasala si Adam at Eve. Sobrang pinagnasaan na niya na mapanumbalik ang relasyon natin sa Kanya na nararanasan noon nila Adam at Eve nung hindi pa sila nagkakasala. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng pagkakataong bumalik sa nagmamahalang relasyon sa Kanya. At alang-alang sa pinakita niyang pagmamahal sa atin, ay ngayon naman, inuutusan niya tayong mahalin siya gaya ng ginawa niyang pagmamahal sa atin. Ito ang paraan sa kung saan tayo makakapagpasalamat sa Kanya na mahalin siya ng higit sa kanino mang tao at higit sa anumang bagay. Sabi sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam mo, hindi lang ang relasyon natin sa Kanya ang gusto niyang kakitaan ng pagmamahal, kundi pati ang relasyon natin sa ating kapwa. Na mapapansin natin na ang sequence ay mamahalin muna natin ang Diyos bago ang kapwa. Bakit? Kasi hindi tayo makakapagpakita ng pagmamahal sa kapwa natin kung hindi lumago ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang reason kaya ka lang makakapagpatawad sa iba ay dahil mahal mo ang Diyos. Ang reason kaya ka lang makakapaglingkod sa taong hindi mo naman kaano-ano ay dahil mahal mo ang Diyos. Mahihirapan ka magmahal ng kaaway kung hindi mo mahal ang Diyos. Kung mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, ay paiiralin mo ang iyong sariling kagustuhan at gawi. Hindi mo pahahalagahan ang relasyon mo sa iba. At ito ang gustong-gusto ng dyablo na mangyari sa iyo. Gusto niyang manatili ka sa kanyang pagkakahawak sa iyo sa tuwing meron kang ka-conflict. Alam mo ba ang beatitude sa Matthew 5? Halimbawa, yung pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Now, ang dyablo, may sarili siyang beatitudes. O, tingnan mo, kung pinagpapala ka ng dyablo o hindi. Kabaligtaran ito sa pagpapala ng Diyos. Ang dyablo, sasabihin niya, pinagpala ang mga tagagawa ng gulo. Sila'y tatawaging aking mga anak. Pinagpala ang mga reklamador. Ako'y nakikinig sa kanila. Pinagpala ang mga tsismoso at tsismosa dahil sila'y magdudulot ng alitan at pagkakabahagi at ikinatutuwa ko yan. Pinagpala ang mga madaling ma-offend dahil mabilis silang magagalit at aalis. Pinagpala ang mga nagsasabing mahal nila ang Diyos ngunit galit sa kanilang kapatid. Sila'y makakasama ko magpakailanman. Kaibigan, type mo ba ang ganitong pagpapala? Alam mo, ito ang katotohanan. Kapag pinairal natin ang reklamo, chismis o pagkagalit sa kapwa, nagiging mas madali para sa kaaway o sa dyablo na sirain ang ating relationships. Kaya nga kung gusto mo ipakita sa Diyos ang pasasalamat mo sa iyong relasyon sa Kanya, ingatan mo ang relationships na ipinagkatiwala niya sa iyo. Now, ano ba ang mga pwedeng practical na gawin para mapalalim natin ang mga relationships na ito? Una, thank God for differences. Alam mo, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Ginawa niya tayong magkakaiba sa katawan ni Kristo. Tayo iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang gampanin o role. Sabi nga sa Biblia, hindi tayo pare-pareho at kahit sa pag-iisip, pagkikilos, may kanya-kanya tayong style. Bakit kaya ganito? Dahil may layunin ang Diyos sa ating mga pagkakaiba. Ang kalakasan ng iba ay maaaring ito ang ating kahinaan. At ang kanilang kahinaan ay siya naman ating kalakasan. Ang ibig sabihin ay nagiging buo, kumpleto at successful ang samahan sa pamilya,
trabaho, sa church, dahil nakakapag-contribute ang bawat isa ayon sa kakayahan o personality na meron sila na binigay ng Diyos. Kaya lang, dahil sa pagkakaiba natin kadalasan, naku, ito pa yung nagiging sanhi ng ating alitan o sama ng loob. Kaya nga, napakahalaga na matuto tayong tanggapin natin ang pagkakaiba ng iba sa atin. Katulad ng pagtanggap ng Panginoong Hesus sa atin. Gaya ng sabi sa Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ano daw ang reason? Bakit natin tatanggapin ang differences ng bawat isa? Kasi malugod na tinanggap ng Panginoon ang makasalanang tao na katulad natin. Bukod sa pagiging makasalanan, tayo ay nilikha lang niya. Maliit at wala namang kapangyarihan o maipapantay man lang sa kanyang katangian. Pero minahal niya tayo kahit iba tayo sa kanya. Halimbawa sa konteksto ng marriage, ang mga pagkakaiba ng lalaki at babae ay hindi para maging sanhi ng conflict, kundi ginawa ito ng Diyos para kompletohin ang isa't isa. Hindi para magpaligsahan, kundi tanggapin ng bawat isa at palaguin ang pagmamahal kahit pa sa kanilang kaibahan sa ugali, kultura, talent o nakagisnan. Narealize ko na ang pagkakaiba natin sa ating asawa ay para magtulungan tayo na maging mas buo at maging mas masaya sa ating relasyon. At ito ay applicable sa lahat ng klaseng relasyon, gaya ng sa trabaho at ministry at lalo na sa D-group. Kung matututo tayong tanggapin at mahalin ang mga taong iba sa ating paniniwala, iba sa ating standard o kultura, ay mapapatunayan na tayo ay anak talaga ng Diyos. Pangalawa, go to God with disappointments. May mga tao ba sa buhay natin na ang kanilang mga ginagawa ay talaga namang nakaka-disappoint? Huwag natin silang awayin, kundi patuloy natin silang mahalin. Sabi nga sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ibig sabihin ng magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal ay magbibigay tayo ng allowance sa pagkakamali ng iba. Alam mo, para sa akin ang mensahe na ito kasi napansin ko na maliit ang tolerance ko sa pagkakamali ng iba. Madali ako magalit kung hindi nangyayari agad ang gusto ko dahil nagkamali ang isang tao. Narealize ko na kailangan ko babaan yung aking expectation sa ibang tao at kung may itataas man ako, dapat ang itataas ko ay yung pasasalamat ko sa kanya. Ang itataas ko ay yung appreciation ko sa kanya. Kung meron man akong i-correct, ay mas kailangan ko damihan ang pag-appreciate sa mga positive na ginawa niya bago ko sabihin ang mga negative. Now, bakit nga ba mahalaga ang pagpunta sa Diyos sa tuwing may disappointments tayo? Dahil unang-una, hindi din tayo perpekto. Minsan, mataas sa mga inaasahan natin na magiging perpekto ang ating relasyon, kasal, tahanan at pamilya, pero alam natin ang buhay ay hindi parang isang Hollywood movie na laging maganda at maayos. Tandaan natin na maraming pagkakataon na tayo ay mabibigo o madadaan sa pagsubok. Paano natin haharapin ang mga disappointments na ito? Hindi sa pamamagitan ng pagsuko o pagpapabaya. Kailangan nating dalhin ang mga ito sa Diyos. Dahil siya lang ang may kayang punuan ang mga pangangailangan natin na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Lahat tayo ay may mga limitasyon. Pero ang Diyos, naku, walang hanggan ang pagmamahal at pag-unawa niya sa atin. Kaya tandaan natin na sa bawat relasyon, sa mag-asawa, magkaibigan, o sa pamilya, may mga pagkakataong mabibigo tayo o maiinis tayo. Pero tandaan natin na hindi tayo perpekto. At ganun din ang mga tao sa paligid natin. Kaya sa halip na magalit o mawalan ng pag-asa, lumapit tayo sa Diyos at ipagkatiwala ang mga disappointment natin sa Kanya. May tanong ako para sa iyo. Ano mga bagay na nagpapabigat sa puso mo ngayon? Paano kaya makakatulong ang paglapit sa Diyos para bigyan ka ng lakas at pag-asa? Pangatlo, mapapakita mo ang pagmamahal mo sa iyong relationships
kapag nagmamahal ka pa din kahit hindi kayo nag-a-agree sa isang bagay. Tama ba? Love without agreeing. Totoo, napakahalaga na matutunan nating magmahal kahit hindi tayo laging sang-ayon sa iba. Hindi lahat ng tao ay kaparehas natin ng paniniwala o opinyon. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi natin sila pwedeng mahalin. Minsan ang pagmamahal ay natututunan sa pagtanggap ng differences at sa pagpayag na magkasundo tayo kahit may mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Kaya nga ang tanong, paano ba natin mapapatunayan na tunay ang ating pananampalataya? Madali lang, sumali ka sa isang discipleship group na kung saan naroon ng iba't ibang klase ng makasalanan na tao na nanggaling sa iba't ibang kultura at paniniwala. Mga makasalanan na kagaya ko na pinatawad lang ng Panginoong Yesus. Tapos, mag-stay ka sa group ng hindi 1 linggo lang, kundi 2 o 3 taon. At doon mo mapapatunayan kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi nandun sila, yung mga imperpektong tao, makakasalamuha natin. At doon natin matitest yung ating patience, yung ating pagmamahal sa kanila ng walang kondisyon. Paano tayo magre-respond sa mga conflict? Doon natin ito ma-exercise. Kaya tandaan mo ito, kaibigan, may nagsabi, kung si Kristo ay hindi nahihiyang manirahan sa puso nila, bakit naman tayo matatakot o mag-aalinlangan na yakapin sila? Kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka sa Panginoong Yesus pero hindi mo minamahal ang iyong kaaway. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay naipapakita sa pagmamahal. Naalala ko noong hindi ko pa kilala ang Panginoon ay sinasabi ko na mananampalataya ako sa Kanya. Kasi pag Sunday, nagsisimba naman ako. Pero niloloko ko ang aking mga karelasyon. Babaero ako. Niloloko ko ang mga kumpanya na pinapasukan ko. Sabi ko sa sarili ko, mayaman naman sila, yung mga may-ari, kaya okay lang na pagnakawan. Na-realize ko na hindi ko pala mahal ang mga taong ito at hindi talaga ako totoong nananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi ulitin ko, ang pananampalataya ay naipapakita sa pagmamahal. Nasa Bible ba yon? Nasa Bible yon. Galatians 5:6. Faith expresses itself through love. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Grabe, di ba? Pinatawad tayo ng Diyos sa mga kasalanang hindi natin kayang pagbayaran. Kaya paano pa tayo na hindi magpapatawad sa iba? Kaibigan, thank God in our relationships. Alam mo ba na ang pinakamapagmahal na aksyon na magagawa natin para sa isang tao ay ang palaguin ang pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Kasi kung mahal natin ang Diyos ng higit, magagawa nating mahalin ang iba ng mas wagas at totoo. Pero kapag ang sarili natin ang inuuna, magugulo ang lahat. Sabi nga, kung hindi Diyos ang pinakamamahal natin sa buhay, hindi natin tunay na magagawang mahalin ang ating kapwa dahil ang sarili ang magiging sentro ng ating pagmamahal. Tanong ko sa iyo, ano sa palagay mo ang mga bagay na nagpapalabo sa ating pagmamahal sa Diyos? At paano natin mas uunahin ang Diyos sa ating buhay? Si Herman Trueblood ay katatapos lang mag-swimming pero nakita niya ang isang tatay at ang 2 anak na hirap nagtutulak ng kanilang sirang kotse paakyat ng burol. 2 boses ang narinig niya sa loob niya. Isa, sinasabing, tumulong ka, ito'y pagkakataon para maglingkod. Yung isa naman boses, nagsabi, hindi mo yan problema, madudumihan ka lang, hayaan mo sila. Kaibigan, ilang beses na tayong naharap sa ganitong sitwasyon. Yung parang may labanang nagaganap sa loob natin, tutulong ba ako o hindi? Pero sa kwentong ito, pinili ni Trueblood na makinig sa Diyos. Tinulungan niya yung pamilya at dahil doon, umandar ang kotse, nag-start.
At kahit lumipas na maraming taon, hindi pa din nakalimutan ni Trueblood ang sinabi ng ama ng dalawang bata. Sabi nito na, mabuti at dumating ka. Yung lakas mo ang kulang para umandar ang kotse. Narealize ko na yung maliit na tulong na binigay ni Trueblood, yun ang naging susi para magtagumpay ang pamilya. Minsan, yung maliit na tulong natin ay may malaking epekto sa iba. Maraming tao sa paligid natin ang hirap sa pag-akyat sa mga burol ng buhay. Minsan, yung konting lakas na kaya nating ibigay ay sapat para maitawid sila sa kanilang pagsubok. Sabi nga ni Trueblood, maraming taong nangangailangan ng tulong at baka yung konting lakas ko ay sapat para maitulak sila sa tamang direksyon. Napakadami ng mga tao ngayon na nahihirapan, pisikal, emosyonal at spiritual. Kaya tayo rin ay tinatawag na magbigay ng tulong, magbigay ng lakas. Paano kaya tayo makakatulong sa iba na nahihirapan ngayon? Siguro sa simpleng pagdamay, sa pag-abot ng kahit anong maitutulong natin o panalangin, tayo ay nakakapagdulot ng pagbabago sa kanila. Kaibigan, naalala mo ba yung mga pagkakataon na konting tulong lang ang kailangan mo para makaraos? Baka ngayon, tayo naman ang maging sagot sa panalangin ng iba. Kaya nga, thank God in our relationships. Okay, paano nga ba tayo magkakaroon ng lifestyle na nagpapasalamat sa Diyos? Una, thank God in our relationships. Pangalawa, thank God in our time. Sabi sa 2 Corinthians 6:1-2, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Para kanino ang talata na ito? Ang sabi ay para sa mga katuwang sa gawain ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus at sumuko para maging tagasunod o alagad niya, ay para sa iyo ito at sa akin. Ang tawag sa atin ay katuwang sa gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi nagtatapos ang Christianity sa pagtanggap mo sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung hindi, ikaw at ako ay katuwang niya. Ang ibig sabihin ay sa paghahayo na sagipin ang mga naliligaw at gawing alagad ay katuwang tayo ng Diyos. At ang paalala sa atin ay huwag nating sayangin ang biyaya na natanggap natin. Ang ibig sabihin ay kung nakatanggap tayo ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos, ay hindi naman natin ito sasayangin sa pamamagitan ng pagwawalang bahala at walang pakialam sa gawain ng Diyos. Kaya nga, sabi sa talata ay, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, may time o panahon na sinagip ka din ng Diyos. At dahil niligtas ka niya, ay sinasabi niya ito, na ito naman ang tamang panahon para ipakilala mo ang biyaya ng Diyos sa iba. Ang sabi sa talata ay ngayon na ang araw ng kaligtasan. Narealize ko ang kaligtasan ay hindi kailanman dinidelay. Ang kaligtasan ay hindi ipinagpapabukas. Ang ibig sabihin nito ay kung may pagkakataon ka na kausapin at ibahagi ang kaligtasan sa isang tao, ay gawin mo na at huwag mo na itong ipagpaliban. Narealize ko na ang best na hinanda sa atin ng Diyos ay hindi masusumpungan sa pagiging relax at walang ginagawa, kundi makakamtan natin ang best na hinanda sa atin ng Diyos kapag tayo ay kumikilos para magdala ng kaluluwa sa Diyos, kapag sinasamantala natin ang lahat ng panahon. Sabi sa Colossians 4:5-6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Ang sabi sa talata ay samantalahin nyo
ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang inyong pananampalataya. Paano natin sasamantalahin ang pagkakataon? Ang ibig sabihin, gagamitin mo ang iyong time para ka mag-aral ng kanyang salita. Sisiguraduhin mo na handa ka sa lahat ng pagkakataon na sumagot sa tanong ng mga hindi mananampalataya. Now, hindi ibig sabihin ay kailangan kabisado mo ang buong Bible bago ka makapagbahagi ng mabuting balita. Kundi, ikaw mismo by heart ay alam mo kung paano ka naligtas at maipapakita mo ito kung nasaan ito sa Biblia para mabasa ng taong binabahaginan mo ng gospel. Now, ang tanong, bakit kaya parang maraming Kristiyano ngayon ang hindi madalas magbahagi ng pananampalataya o mag-disciple ng iba? Marahil nakakaligtaan nila na bawat araw ay maaaring huling araw na para sa ibang tao. Kaya nga, sabi sa talata ay ang kaligtasan ngayon na. Kasi di mo alam kung bukas ay buhay pa ang taong balak mo bahaginan ng gospel. Ang oras ay hindi atin. Ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya dapat natin itong gamitin sa tamang paraan, lalo na sa paglilingkod sa Kanya at sa pagpapalaganap ng Kanyang mensahe. Sabi sa Ephesians 5:14, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sinasabi ni Pablo na magising kayo, kayong natutulog. Napaka-praktikal ng paalalang ito na maging matalino tayo sa paggamit ng oras dahil ang mga araw ay masama. Huwag sayangin ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi sa susunod na talata, Ephesians 5:16, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ayon sa talata, ay huwag nating sayangin ang panahon, kundi gamitin sa paggawa ng mabuti. Ang ibig sabihin ay ang bawat sandali mahalaga at bawat pagkakataon ay pwedeng maging susi sa kaligtasan ng isang tao o sa pagbabago ng ating buhay. Kaibigan, paano mo ginagamit ang oras na binibigay ng Diyos sa iyo? May mga bagay ba na pwede mong gawin ngayon para mas maging makabuluhan ng iyong oras sa Kanya? Nakakalungkot kasi madalas kapag inaanyayahan natin ng iba na magbahagi ng mabuting balita o pumunta sa church, ay anong karaniwang sagot nila? Wala akong oras o masyado akong abala. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga sa kawalan ng oras ang problema, kundi nasa pagbibigay ng priority. Kung anong mahalaga sa atin, doon natin inuukol ang oras natin. Tama ba? Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, ano ang mga prioridad mo sa buhay? Sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo? Iniisip mo ba kung ikaw talaga ay kasama sa tamang panahon o time zone ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa sanlibutan? O meron kang sariling panahon? Kaibigan, huwag mo sayangin ang biyaya o grace ng Diyos sa buhay mo. Bilang pasasalamat sa Kanya, gamitin mo ang panahon mo para sa kalooban ng Diyos at para sa purpose niya sa sanlibutan. Huwag mo hayaang mapunta sa time zone ng dyablo. Napapako ka sa pag-aalala tungkol sa pera, oras at mga pansariling bagay. Maraming tao ang natutuliro sa takbo ng panahon. Mga deadline, mga bagay na nauubos kaysa sa pagtutok sa walang hanggang biyaya ng Diyos at sa mga bagay na may eternal value. Sabi nga ni Oswald Chambers, your priorities must be God first, God second, and God third until your life is continually face-to-face with God. Ito ay isang paalala na hindi dapat mawala sa sentro ng buhay natin ang Diyos. Siya ang ating priority. Kaya nga, samantalahin natin, spend more time with the Lord. Imagine mo ito. Ano kaya ang gagawin mo kung pumasok ka sa kusina isang umaga at nakita mong si Jesus ay nakaupo doon? Siyempre, natural na mapapangiti tayo, excited at sabik na makausap siya. Pero paano kung may responsibilidad ka? Lord Jesus, sobrang saya ko na nandito ka. Pero kailangan ko nang umalis. Late na ako sa trabaho. Babalikan kita mamaya.
Ganito rin kaya ang sagot mo? Sa totoong buhay, maraming pagkakataon na hindi natin nabibigyan ng oras ang Panginoong Yesus. Busy tayo sa trabaho, pamilya at mga gawain sa bahay. Tapos sa dulo ng araw, kapag sobrang pagod na tayo, hindi na natin magawang makipag-usap sa Kanya. At kahit na gusto nating maglaan ng oras, minsan, inuuna natin ang ibang bagay. Pero paano kaya ito tinuturing ng Panginoong Yesus? Kapag hindi tayo naglalaan ng oras para sa Kanya sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita, tila ipinapakita natin na hindi siya mahalaga sa atin. Ang pakikipag-ugnayan kay Kristo ay dapat ang unang priority ng ating buhay. Ang pag-una natin sa Kanya ang susi sa lahat ng bagay. Isipin mo na parang isang bangko ang oras mo. Bawat araw, ang bangko ng oras mo ay pinapasukan ng 1,440 na minutes. Yan ang kabuuan ng oras mo. Bawat araw. Hindi mo ito pwedeng itabi para bukas. At anuman ang hindi mo magamit, mawawala ito sa pagtatapos ng araw. Hindi mo pwedeng ipunin. Walang second chance at hindi ka makakahiram ng oras para sa hinaharap. Anong gagawin mo sa 1,440 minutes na ito? Siyempre, gugugulin mo ito ng buong buo. Di ba? Pero sa totoo, marami sa atin ang hindi nakakapagtanto kung gaano kahalaga ang oras. Sinasabi natin na mas mahalaga ang pera kaysa sa oras. Kaibigan, kung mawalan ka ng pera, pwede ka pang kumita ulit. Pero kung mawala ang oras, wala nang babalik. Oras ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Kaya tanong ko ito sa iyo, paano mo ginagamit ang oras na binibigay ng Diyos sa iyo? Binibigyan mo ba ng sapat na oras ang Panginoong Yesus? O nauubos na ito sa ibang bagay? Ibigan, simulan mo ang bawat araw na may intention na i-prioritize ang oras mo para sa Kanya. Dahil sa Kanya nanggagaling ang lahat ng pagpapala at kalakasan at kaligtasan mo. Kaya bilang pagpapasalamat mo sa Kanya, ay samantalahin mo ang panahon mo para hanapin at palaguin ang relasyon mo sa Kanya at para paglingkuran Siya. Sabi ni C.S. Lewis, the only thing Christianity cannot be is moderately important. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi pwedeng parang medyo mahalaga. Hindi dapat ganon. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. Dapat nauuna ang Diyos sa ating oras. Hindi siya dapat ang nakikipagkompetensya sa ibang bagay sa puso natin. Araw-araw, dapat nating desisyonan na ang Diyos ang uunahin natin sa ating 24 hours. Sa bawat minuto na pinagkakaloob niya sa atin, siya dapat ang nasa sentro. Tapos, spend more time sa family. Bantayan natin ang sarili. Huwag tayong maging masyadong workaholic. Tandaan mo ito, na hindi matatapos ang gawain natin sa trabaho kahit kailan. Kaibigan, mas importante at priority natin ang ating pamilya kaysa sa ating trabaho. Kaya nga, kung gusto mo magpasalamat sa Diyos sa iyong time, tignan mo din ang iyong pansariling libangan tulad ng sports o ibang hobby na kumakain ng oras na dapat para sa pamilya mo na sana binibigay. Ilang beses na ba tayo nagsabi sa ating pamilya na sandali lang o mamaya na o sa ibang araw na yan? Sinasabi natin ito sa ating asawa o mga anak. Kaibigan, baka oras na para tiyakin nating intentional tayo sa paggamit sa ating oras. Kaibigan, ngayon ang tamang oras para mag-invest sa pamilya mo. Kung hindi mo ito gagawin ngayon, darating ang panahon na pagsisisihan mo ang mga nawalang pagkakataon. Kapag lumaki na ang mga anak mo, hindi mo na maibabalik ang kanilang pagkabata. Hindi ka na makakabalik sa nakaraan para turuan sila ng tamang pamumuhay o mga aral ng Diyos. Kung lagi tayong abala sa paghahanap para sa magandang kinabukasan, nako kaibigan, baka nakakalimutan mo na kahit ngayon pa lang naman, pwede na itong maging maganda. Yung time mo ngayon sa iyong pamilya, samantalahin mo na. Gumawa kayo ng mga memories na pwede yung pagsamahan. I-disciple mo sila. Samantalahin mo yung pagkakataon na magkakasama kayo ngayon. Huwag mo ubusin lahat ng panahon mo sa trabaho. Tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay pwede nating balikan. Pero ang oras na binibigay natin sa pamilya
ay magbubunga ng malalim na relasyon, pagmamahalan at patnubay sa kanilang buhay. Tanong ko sa iyo, paano mo binabalak i-redeem ang oras mo para sa pamilya mo ngayon? Anong mga hakbang ang pwede mong gawin para masiguradong binibigyan mo sila ng sapat na atensyon at pagmamahal habang may oras ka pa, habang buhay ka pa? Tapos, hindi lang sa pamilya ka maglalaan ng oras, kundi spend more time on others. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mark 10:43-45, kung gusto mo maging pinakadakila, maging lingkod ka ng lahat. Ibig sabihin ng pagiging dakila sa kanyang kaharian ay nakikita sa paglilingkod sa iba, hindi sa pagiging sikat o mataas ang posisyon. Ang puso ng isang Kristiyano ay dapat mapuno ng pagmamalasakit at paglilingkod sa iba, hindi sa sarili. Tulad ng sinabi ni Billy Graham, when we come to Christ, we're no longer the most important person in the world to us. Christ is. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal, to live for Jesus. Hindi na tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili. Ang mas mataas na layunin natin ay ang mabuhay para kay Jesus at para sa iba. Sabi ni Chris Tomlin, remember, in the end, you're not living to impress your friends or your relatives or your co-workers. All of life is for Jesus. Kaya kahit anong ginagawa natin, dapat lagi nating nasa isip ang layunin na magbigay papuri sa Panginoon. Tanong ko sa iyo, paano mo ginagamit ang oras mo para makagawa ng mga positive changes sa buhay ng ibang tao? Sino sa buhay mo ngayon ang pwede mong pagsilbihan o bigyan ng oras ngayong linggo? Baka may mga tao sa paligid mo na kailangan ng atensyon o tulong. Minsan, ang simpleng pakikinig, pagtulong o pagkilos ay nagiging malaking biyaya para sa kanila. Okay, paano nga ba tayo magkakaroon ng lifestyle na palaging nagpapasalamat sa Diyos? Una, thank God in our relationships. Number 2, thank God in our time. And lastly, number 3, thank God in our choices. Nako, araw-araw, palagi tayong gumagawa ng choices sa buhay. At kung gusto mo pasalamatan ang Diyos, ipakita mo sa Kanya na ang mga choices na pinipili mo sa buhay ay magbibigay ng karangalan sa Kanya. Sabi sa Luke 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung nais mong pasalamatan ang Diyos sa buhay mo, ay ingatan mo ang mga choices mo sa buhay. Piliin mo ang mas importante, yung mga bagay na may kinalaman sa eternity. Piliin mo ang sumunod o maging alagad ng Panginoong Hesus, at kung magdidesisyon ka na sumunod sa Panginoong Hesus, ay meron kang choices na gagawin araw-araw. Ano yon? Sa araw-araw na buhay mo, simula paggising mo at bago matulog, ay tatakwil mo ba ang iyong sarili o ikaw pa rin ang mabubuhay at masusunod? Pangalawa, pipiliin mo ba na pasanin ang iyong krus araw-araw upang matupad ang purpose ng Diyos sa iyong buhay, o pipiliin mo ang mag-relax at maging convenient? Kaibigan, kung nais mong pasalamatan ang Diyos sa biyaya o grace niya sa iyo, ay piliin mo na itakwil ang iyong sarili at pasanin ang iyong krus. Ipakita mo sa Panginoon na siya ang nabubuhay sa iyo at hindi ang iyong sarili. Sa kultura ng mundo natin, laganap yung mga katuroan na kailangan mong mahalin ang sarili mo ng mas higit kaysa kanino. Naririnig mo ba yun sa iba? Ang idea daw ay kung mas mahal mo ang sarili mo, gaganda ang takbo ng buhay mo. Pero mali. Kasi sa Biblia ay nagtuturo ng kabaliktaran. Pinapakita nito na ang pagmamahal sa sarili ang ugat pa nga ng maraming problema sa atin. Ang sobrang pag-focus sa sarili ay nagiging sanhi ng ating pagiging makasarili. Iniisip natin kung ano ang makakapagpasaya sa atin, kahit na nga nakakasakit na tayo ng ibang tao. Ang labis na pagmamahal sa sarili ay naglalagay sa atin sa isang estado ng immaturity sa emotional at spiritual. Kaya kung talagang nais mong maging alagad ng Panginoon, ay kailangan mong tumingin palayo sa iyong sarili at ipagkatiwala mo ang iyong buhay ng buong buo sa kamay ng Diyos.
na-realize ko bagamat hindi natural sa ating laman ang sumuko o mag-surrender na ibigay yung ating buong puso, isipan at buong pagkatao sa Diyos, pero ito ang katotohanan, kaibigan. Ang pag-surrender ang pagiging susi mo sa paglago. Hanggat hindi mo binibitawan ng iyong sarili, hanggat buhay na buhay ka pa sa iyong sarili, hanggat ikaw pa din ang nakaupo sa trono ng puso mo, ay hindi ka lalago na maging katulad ng Panginoong Yesus na nagtakwil ng kanyang sarili para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng pag-surrender ay matutupad sa atin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya ang tanong ko sa iyo ay ito, ano ang mga bagay sa buhay mo na kailangan mong isuko sa Diyos? Lord, gusto ko na pong matupad ang purpose nyo sa buhay ko. Ikaw na po ang umupo sa trono. Susunod po ako sa inyo. Ibigan, ito na ang tamang oras para mag-surrender sa Diyos. At pag ginawa mo ito, makakasumpong ka ng tunay na freedom at peace. Minsan natatakot tayo sa salitang surrender kasi parang negative ang dating niya. Para itong pag-give up sa isang malupit na conqueror na ikukulong ka, pahihirapan ka at simula na ito ng iyong kalbaryo. Mali kaibigan dahil baligtad. Sa Biblia, ang pagsuko sa Panginoong Yesus ay kalayaan o freedom. Ang ibig sabihin, sa halip na maging alipin ng sarili nating mga pagnanasa at takot, ay makakalaya tayo sa pang-aalipin sa atin ng mga ito. Makakalaya tayo sa hatak ng laman. Magkakaroon na tayo ng bagong desire. Kamumuhian natin ang gawin ng mundo na dati very attractive sa atin. Yun ang purpose. Kaya naparito ang ating Savior. Sabi sa Matthew 1:21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Kaibigan, narinig mo na ba ang salitang gusto kong bumait pero di ko magawa? Totoo ito dahil alipin tayo ng kasalanan. Pero kung isusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus, ikaw ay magiging malaya na. Tutulungan ka niya. Tingnan mo, sabi nga sa John 8:36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. Sabi din sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Wow, ang ibig sabihin, kung ikaw ay nilinis na at pinanganak ng muli, bago ka nang nilalang, nilikha ka para gumawa ng good works, naku, huwag ka na bumalik sa dati. Ibigan, ang tunay na kalayaan ay hindi ang magawa mo ang sarili mong pagnanasa. Kung hindi ang tunay na kalayaan ay ang magkaroon ka ng kakayahan na humindi sa pagnanasa ng iyong laman sa tulong ng Diyos. Kaya nga sa totoo lang, iniimbitahan ka ngayon ng Panginoon na isuko mo ang iyong sarili sa Kanya. Hindi kanya pipilitin o pupwersahin o kukontrolin. Kundi sabi sa talata ay ang sino man. Ang ibig sabihin, kung gusto mo talaga maging alagad niya, ay isusurrender mo na ang iyong sarili. Paano? Itakwil mo ang sarili at pasanin ang krus araw-araw. Ang pag-surrender ay parang isang putik o clay sa kamay ng potter. Hinuhubog niya tayo mula sa walang silbing putik o clay upang maging magandang palayok ng tubig. Kaya lang ang tanong, paano kung hindi tayo susuko? Kapag hindi ka sumuko, ay mananatili kang putik na walang silbi, walang shape. Bakit? Kasi ayaw mo makipag-cooperate na baguhin ka ng Diyos at maging isang masterpiece na magbibigay ng glory sa Kanya. Kapag hindi mo sinuko ang iyong sarili sa Panginoon, ay sinasabi mo na mas pinipili mo ang pagiging walang silbi kaysa hayaan siyang gawing maganda at makabuluhan ng iyong buhay. Alam mo, may dalawang halimbawa sa Biblia. Una, yung lalaki sa Matthew 19 na tumangging sumuko sa Panginoong Yesus. Bagaman nagawa niyang sundin ang maraming utos, pero hindi niya kayang bitawan ng kanyang kayamanan para sundin ang Panginoong Yesus. Kaya't ano nangyari? Hindi niya naranasan ang tunay na kagalakan ng pagsunod. Hindi niya naranasan ang magamit ng Panginoon gaya ng kanyang mga alagad. Sa kabaliktaran, tingnan mo naman yung mga alagad sa Luke chapter 5. Sila'y sumuko ng buong buo. Iniwan nila ang kanilang mga bangka, kabuhayan, at lahat na mayroon sila para sumunod sa Panginoong Yesus. At dahil sa kanilang pagsuko, binigyan sila ng Diyos ng bagong layunin na natupad naman sa buhay nila.
Sila ay naging pagpapala sa maraming tao simula noon hanggang ngayon. Dahil sa kanilang buhay, naku, marami tayong natutunan. Dahil sa kanilang paggawa ng alagad na gumawa din ng alagad, ay nakaabot ang kaligtasan sa atin. Ang buhay nila ay nagkaroon ng significance sa mundo at sila ay nakasumpong ng satisfaction. Kahit pa nga sila ay pinersecute at pinatay, namatay silang satisfied sa buhay dahil ang buhay nila ay hindi nasayang. Hindi ito nanatiling putik. Kaya tanong ko sa iyo, may mga bagay ba sa buhay mo na mahirap isuko sa Diyos? Anong pumipigil sa iyo na magtiwala sa Kanya ng lubusan? Tandaan mo, ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pag-surrender mo sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na nagmamahal at may pinakamagandang plano para sa iyo. Kaibigan, thank God in our choices. Piliin mo ang pagsuko sa Diyos araw-araw. Now, paano ba natin may sasabuhay ang mabuting choices para sa glory ng Diyos? Una, sa pagpili ng trabaho. Noong araw, may mga opportunity sa akin para sa mga negosyo gaya ng loto, computer shop. Kaya lang dahil sa nakilala ko na ang Diyos, hindi ko ito ginawa. Alam ko na kung magiging dahilan ang trabaho o negosyo ko para mapalayo ang mga tao sa Diyos, ay na malinaw na hindi ito ang tamang choice. Ang asawa ko naman may nag-offer ng trabaho sa kanya sa abroad. Pero dahil sa alam niya na walang church doon at wala rin siya magiging D-group doon at maaapektuhan ng kanyang paglago, ay hindi siya tumuloy. By God's grace, ay tama ang choice na pinili namin. At dahil doon ay lumago ang relasyon namin sa Diyos. At ang bonus ay nagkaroon kami ng negosyo na nag-provide ng aming mga pangailangan. Narealize ko na kapag pinili mo unahin ang Diyos at ang kanyang kalooban sa iyong mga choices, ay tapat siya na ibibigay ang iyong mga pangailangan. Biruin mo, ipapakita mo na nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga tamang choices na naka-align sa kalooban ng Diyos. Pero in the end, ikaw pa din pala ang mapapagpala. Para din pala ito sa kabutihan mo. Now, sa kabaligtaran, ano mangyayari kung ang pera ang uunahin natin? Sabi sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaibigan, sa buhay mo ngayon, anong mga desisyon ang kailangan mong harapin? Kung pumipili ka ng career o business o kahit anong desisyon sa buhay, anong inuuna mo? Ang pera o ang Diyos? Ang sarili o ang Diyos? Paano mo isusuko ang mga desisyon mo sa Kanya upang makasigurado na siya ang sentro ng iyong buhay at hindi ang iyong sarili? Then, gamitin mo din ang mabuting choices sa pagpili ng asawa, sa pagpili ng kaibigan, sa pagpili ng lugar na titirhan at marami pang iba. Pagdating sa pagpili ng asawa o kaibigan, tinatanong mo ba muna sa Diyos, Lord, hindi po siya mananampalataya. Hindi ka din niya kilala at hindi siya nagmamahal sa iyo. Tapos ayaw din sa kanya ng aking mga magulang. Siya po ba talaga ang gusto mo para sa akin? Lord, nai-impluwensyahan po ako ng aking mga kaibigan sa hindi magandang gawain. Lord, sila po ba ang mga taong gusto mong maging malapit na kaibigan ko? Kaibigan, thank God in your choices. Sa pagpili ng lugar na titirhan, tinitimbang mo ba ang aspeto ng paglilingkod sa Diyos o mas nakatuon ka lang sa material at praktikal na benepisyo? Ano ba ang mga pangunahing batayan natin? Nakabase ba ito sa halaga ng bahay o pagiging malapit sa trabaho at paaralan? O inaalala din natin na kung makakaapekto ba ang lugar na ito sa ating paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang church? Tandaan natin, ang mga desisyong ito ay may pangmatagalang epekto, hindi lang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ating pamilya at relasyon sa Diyos. Sabi ni Jim Elliot, God always gives His best to those who live the choice with Him. Ang Diyos ay laging may pinakamabuting plano para sa atin kung ipagkakatiwala lang natin sa Kanya ang ating mga desisyon. Kapag iniwan natin ang pagpili sa Diyos at sinusunod ang Kanyang kalooban, binibigay niya ang pinaka-the best para sa atin. Kahit pa nagkamali tayo sa nakaraan, ang hangal o foolish na nagtatayo ng bahay ay nagmamadali. Nakita niya na maaraw at maganda ang panahon,
Kaya nagmamadali siya gumawa ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Iniisip niya na wala namang darating na bagyo. Pero nung dumating ang bagyo, bumagsak ang kanyang bahay. Ang bahay na tinayo niya ay isang mukhang matibay lang, pero hindi pala. Samantalang ang matalino naman na nagtayo ng bahay, alam niya na may panahon ng tag-araw at may panahon ng bagyo. Kaya kahit na mas matagal ang proseso, humukay siya ng malalim at itinayo ang kanyang bahay sa bato. Nang dumating ang bagyo, ang bahay niya ay nanatiling matatag. Kaibigan, pag-isipan mo ito. Ang pagkakaiba ng dalawang bahay ay hindi makikita sa mga magagandang araw o pag-smooth ang buhay, kundi lumalabas ang tunay na kalakasan kapag dumarating ang unos o problema sa buhay. Ganito rin ang ating buhay spiritual. Hindi sa lahat ng oras ay makikita agad ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pero kapag dumating ang mga pagsubok, doon makikita kung tayo ay matatag sa Diyos o mukhang matatag lang. Kapag may mga taong naka-offend sa iyo, ay makikita kung ikaw ay mature o mukhang mature lang. Kasi umaattend ng D-group, umaattend ng prayer meeting, maaaring sabihin natin, Lord, nagsisimba ako, nagbabasa ako ng Biblia, pero ang tanong, binabago ka ba ng mga activities na yan? Pinapalalim niya ba ang relasyon mo sa Panginoong Yesus? Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Paano daw tayo magkakaroon ng pundasyon na bato? Kapag sumusunod tayo. Kaibigan, itatayo mo ba ang iyong buhay sa matibay na pundasyon ng pagsunod kay Kristo? O tatayo tayo sa sarili nating kagustuhan? Marami ang nagtatanong sa buhay nila, ito na ba yun? Ang buhay bang ito ay tungkol lang sa pagtatrabaho, pagkain, pag-inom, pamimili, paggastos, at pagkatapos kamatayan na? Pero sinasabi ng Panginoong Yesus, hindi ganyan ang buhay na dapat sa iyo. Sabi sa Matthew 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang maluwang na daan ay ang daan ng mga taong nabubuhay para sa kanilang sarili. Akala nila sila ang may kontrol. Pero sa huli, haharapin nila ang mga bunga ng kanilang maling choices. Ang makitid na daan ay ang daan ng pagsuko o pagsurrender sa Panginoong Yesus. Hindi laging madali, pero ito'y nagdadala naman ng tunay na buhay. Ito ang buhay na makabuluhan dito sa lupa at sa langit. Kaibigan, tayo lahat ay patungo sa isang destinasyon. Isa ay lugar ng pagkawasak, kung saan ang mga taong nagrebelde laban sa Diyos ay mapupunta. Ito'y lugar ng pagsisisi, paghihinagpis at kalungkutan. Hindi nila inisip ang kahihinatnan ng kanilang desisyon. Ang pundasyon ng buhay nila ay buhangin at sila'y mahuhulog sa lugar ng pagkahiwalay sa Diyos. Ang isang destinasyon naman ay ang lugar ng buhay at kasiyahan, kung saan ang mga taong matalino ay sumunod kay Kristo. Dito walang luha, walang sakit, walang kamatayan. Dito makikita natin ang Diyos face to face. May isang Amerikanong sundalo ang nagkwento patungkol sa isang sugatang Vietcong. Tinamaan siya ng bala sa kanyang binti. Wala siyang magawa, nahuli siya at magkahalog galit at takot ang nararamdaman niya. Kapag may lumalapit sa kanya, ginagamit niya isang paa para tadyakan ng mga ito. Kaya lang ay nag-alala na ang isang sundalo dahil mauubusan na siya ng dugo dahil sa kanyang sugat. Nilapitan niya ang Vietcong na sugatan at dahan-dahan na binuhat. Sabi ng Amerikano na habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na helicopter, nagsimula siyang umiyak at niyakap ako ng mahigpit. Patuloy niya akong tinitignan at lalong humihigpit ang hawak niya. Pumasok kami sa helicopter at umalis habang nasa biyahe. First time niya kasi na sumakay sa helicopter. Kaya tumingin siya sa labas ng may takot habang umaangat kami sa himpapawid at lumipad sa ibabaw ng mga puno. Binalik niya ang tingin sa akin at nginitian ko siya ng mapanatag. Sabay patong ng kamay ko sa kanyang balikat.
Pagkalapag, binuhat ko siya muli at naglakad patungo sa medical tent. Habang tinatawid namin ang bukid, naramdaman kong lumuwag ang tensyon sa kanyang katawan at ang pagkakahawak niya sa akin. Lumambot ang kanyang mga mata at sumandal ang ulo niya sa aking dibdib. Wala na ang takot at paglaban. Sa wakas, sumuko na siya. Kaibigan, ganito rin ang nangyayari kapag sumusuko tayo sa Diyos. Sa simula, iniisip natin na kaaway natin ang Diyos at nilalabanan natin siya. Ipinaglalaban ang ating sariling karapatan sa ating buhay. Ngunit sa ating mga sugat, natutuklasan natin na hindi natin siya kayang talunin. At ang Diyos na ating sinusukuan ay hindi pala kaaway. Siya'y nagmamalasakit sa atin at pinapagaling tayo habang tayo'y sumusuko sa Kanya. Kaya kaibigan, piliin mo ang Panginoong Yesus. Nasa matibay na pundasyon ba ang buhay mo? O baka sa harap ng mga pagsubok, mababagsak ang lahat ng meron ka? Pipiliin mo bang sundin si Jesus ngayon? Sasabihin ko na sa iyo kaibigan, na ang makitid na daan ay hindi laging madali. Pero ito naman ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Sinusuko ko na ito sa iyo. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section at kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, sabi ni Max Lucado, kung alam mo na kakaunti lang ang magmamalasakit sa pagdating mo, pupunta ka pa rin ba? Kung alam mo pagtatawanan ka ng mga mahal mo, mamahalin mo pa rin ba sila? Kung alam mo na ang mga kamay na ginawa mo ay ipapako ka sa krus, gagawin mo pa rin ba sila? Ginawa ito ni Kristo para sa atin. At siya ay nagmahal pa rin sa atin kahit na minsan ay tumatalikod tayo sa Kanya. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at bilang pasasalamat mo sa Kanya, ay isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Ipakita mo ang pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng iyong buhay. Thank God in your relationship, time, at choices. At kapag ginagawa mo to, you will have strength in gratitude. God bless.